Taas nga kamay lahat na excited to receive the Word of God. Let me know in the comment section if you are excited to receive the Word. Let me know in the chat where are you streaming from. Salamat po sa inyo for joining our services today. Comment. Excited ako. Space your location para po malaman namin kung saan-saan ho kayong parte ng mundo. Nanonood ngayon katulad ni Agnes from Davao, ni Odette from Manila, ni Kyle from Cavite, ni Cherry from Israel, all the way from different parts of the Philippines and the globe to thousands of you are tuning in. Maraming po salamat. Are you excited to receive the Word of God today? I am so excited to bring the Word. Let us pray. Panginoon, salamat po sa napaka-importanting pagkakataong ito na kami makapagsama-sama para po i-digest, Panginoon, ang salita na meron ka po sa amin. Ang aming dalangin, O Diyos, patuloy na ikaw ang sumamat, mag-transform ng aming mga buhay. We honor you today. In Jesus' name we pray. Amen. Let's open up our Bibles to Matthew chapter 25. We're gonna read from verses 14 all the way through 30, 16 verses po tayo. But while you are turning, I just want to take this opportunity para po i-welcome ang lahat ng narito sa kauna-unahang pagkakataon. If you are our guest, marami pong salamat for joining our worship experience. After the service, you can always go to our first-time guest booth para po ma-appreciate naman namin sa simpleng mga regalo ang amin pong pasasalamat sa inyo pong panahon na inilaan. And comment news, space your location as well in the online kung kayo po ay narito sa kauna-unahang pagkakataon. Sabi mo sa katabi mo, pakiramdam ko ikaw topic. Matthew 25, verse 14. Again, the kingdom of heaven can be illustrated by a story of a man going on a long trip. He called together his servants and entrusted his money to them while he was gone. He gave 5 bags of silver to one, 2 bags of silver to another, and 1 bag of silver to the last, dividing it in proportion to their abilities. Bear that in mind. He then left on his trip. The servant who received 5 bags of silver began to invest the money and earned 5 more. The servant with 2 bags of silver also went to work and earned 2 more. But the servant who received 1 bag of silver dug a hole in the ground and he hid the master's money. Recap lang tayo, may isang master, umalis siya, nag-iwan siya ng kanyang mga kayamanan sa kanyang mga servant. Yung isa, pinagkalooban niya ng 5 talent, yung isa, pinagkalooban niya ng 2 talent, at yung isa, pinagkalooban niya ng 1 talent. Nga lang, yung 5 nagtrabaho, naging 10, yung 2 nagtrabaho, naging 4, yung isa naghukay, naging 1. Verse 19, after a long time, their master returned from this trip and called them to give an account to how they used his money. The servant to whom he had entrusted the 5 bags of silver came forward with 5 more, and he said, Master, you gave me 5 bags of silver to invest, and I have earned 5 more. The master was full of praise. Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount, so now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together. The servant who had received 2 bags of silver came forward and said, Master, you gave me 2 bags of silver to invest, and I have earned 2 more. The master said, Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount, so now I will give you with many more responsibilities. Let us celebrate together. So yung 5 na naging 10, yung 2 na naging 4, pareho ang komento ng master sa kanila. Well done, my good and faithful servant. Verse 24, then the servant with 1 bag of silver came, and he said, Master, I knew you were a harsh man, harvesting crops you did not plant, and gathering crops you did not cultivate. I was afraid I would lose your money, so I hid it in the earth. Look, here is your money back. But the master replied, You wicked and lazy servant, if you knew I harvested crops I did not plant and gathered crops I did not cultivate, why didn't you deposit my money in the bank? At least I could have gotten some interest on it. Then he ordered, Take that money from this servant and give it to the one with 10 bags of silver. To those who use well what they have given, even more will be given, and they will have an abundance. But from those who do nothing, even what little they have will be taken away. Now throw this useless servant into outer darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Everybody say, ang sakit. Ang sakit.
Ang ating pag-uusapan ngayon ay pinamagatan ho nating faithful with what you have. Put that in the chat. Faithful with what you have. Everybody say faithful. Na yung passage po na pinag-uusapan natin ngayong araw na ito is also known as the parable of the talents. Dalawang pinagsamang salita na maaring hindi pamilyar sa marami sa atin. Parable at talent. Ano nga ba ang ibig sabihin ng parable? Parable is actually a short, fictitious story that illustrates a moral attitude or a religious principle. In other words, ang parable po ay simpleng istorya na may malalim na lesson. Simpleng istorya na may malalim na prinsipyo na pwede nating gamitin sa ating buhay. Yung talent naman po na sinasabi dito ay hindi yung talent katulad ng skills sa pagsayaw o sa pagganta. In fact, yung talent dito is actual currency o pera. Para itong dollar, para itong Singaporean dollar o real, ito po ay currency katulad ng peso. So kapag sinabing one talent, ito po ay may katumbas na pera o halaga. Na maraming scholars ang hindi magtagpo at magkasundo kung gaano nga ba kalaki ang isang talent. Ang sabi ng iba, ang isang talent daw po ay katumbas ng 3 buwang sweldo. Ang sabi naman ng iba, ang isang talent daw ay katumbas ng 1 taong sweldo. So whether it is 3 months wage or 12 months wage, magkasundo na lang tayo na yung isang talent ay may equivalent na considerable amount of money. Kumbaga, malaking halaga ang katumbas ng isang talento. And for the sake of this illustration, kasi gagamitin natin ito many times in this passage, so sabihin na lang natin na yung isang talent ay katumbas ng 1,000,000. So ibig sabihin, yung master nung umalis, nagkatiwala siya ng 5 milyon sa isa, 2 milyon sa isa, 1 milyon naman sa isa. Yung parable nagsimula sa verse 14 na ang sabi, again, the kingdom of heaven can be illustrated by a story of a man going on a long trip. Inihalin tulad po yung parabolang ito sa kaharian ng ating Panginoon. At kung titignan po ninyo yung buong konteksto ng Matthew 25, makikita po ninyo na isa lamang itong parabolang ito sa series of parable that is pointing us to the sign of the end times. Kaya yung may mga interest sa eschatology, favorite po nila ang Matthew 24 and 25, sapagkat paulit-ulit na didescribe ng ating Panginoong Yesus kung ano ang mangyayari sa kanyang muling pagbabalik. Pinaalala ng Panginoon ang dapat gawin ng simbahan mula sa kanyang ascension hanggang sa kanyang second coming. Paano nga ba tayo pupwesto? Paano nga ba tayo mabubuhay? Paano nga ba natin gugugulin ang oras natin habang tayong lahat ay nag-aantay sa muling pagbabalik ng Diyos? At klarong-klaro po mula pa sa Matthew 24 hanggang 25 na sinasabi ho ng Biblia that all of us will be held accountable sa lahat ng ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Pansinin ninyo ang verse 14. Nung umalis yung master, ang sabi ng scripture, balik natin anak, the master entrusted his money to them while he was gone. Now, dalawang importante gusto ko i-point out dito. Number 1, yung entrusted his money. Kailangan klaro ho sa atin na yung perang nakuha nila, hindi kanila. Pera yon ng master. So kung yung parabolang ito ay patungkol sa ating Panginoon, hindi natin ito pera, hindi natin ito resources, ipinagkatiwala ito ng Diyos sa bawat isa sa atin. Gayunman, hindi lahat ng pinagkatiwalaan mapagkakatiwalaan. Hindi lahat ng pinagkatiwalaan ng master ay naging mabuting katiwala ng ipinagkaloob ng Diyos. Katulad natin, lahat ng bagay po na meron tayo galing sa Diyos. Whether you like it or believe it or not, lahat ng bagay na meron tayo, everything in our life comes from and belongs to God. Let me repeat, everything in your life comes from and belongs to God. Stop, rewind, press play. Everything that you have comes from God and belongs to God. Lahat ng bagay na meron ka, galing sa Diyos. Lahat ng bagay na meron ka, nararapat ibalik sa Diyos. Kahit na sabihin mo, ikaw naman na nagsipag, ikaw naman na nagtayo ng negosyong ito, even the book of Proverbs is reminding us na even yung talento mo sa pag-acquire ng salapi, galing sa Diyos. Yung personality mo galing sa Diyos, yung buhay mo galing sa Diyos, yung anak mo galing sa Diyos, lahat ng meron tayo. Psalm 24 says, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Lahat ng bagay sa mundo ay sa Diyos, maging ang mundong itong tinatapakan natin ay galing sa Diyos. Ibig sabihin,
everything that is good, everything that you have comes from God, and everything that you have belongs to God. You did not make it by yourself. You did not earn it by yourself. You did not achieve it by yourself. Kung walang Diyos, we have nothing. Ulitin ko, kung walang Diyos, we have nothing. Maging yung pagkain sa hapagkainan ninyo galing sa Diyos. Kahit yung hinihinga mong oxygen galing sa Diyos. Kahit yung trabahong papasukan mo, I hope pumasok ka, galing sa Diyos. Yung pamilya mo galing sa Diyos, yung asawa mo galing sa Diyos, yung anak mo galing sa Diyos, yung finances and resources mo galing lahat sa Panginoon. Huwag kang overconfident na ikaw ay malakas pa naman, dynamic pa naman, vibrant pa naman. Aantayin lang naming mamatay tayo. Kasi kapag namatay ka, marirealize mo, pumasok ka sa mundong itong walang dala, lalabas kang wala pa ring dala. Bakit? Lahat ng bagay na meron ka ay sa Panginoon. Palapakan natin ang Diyos. I'm preaching myself happy already. I'm liking this service. So ibig sabihin, kung lahat ng bagay sa Diyos, lahat ng meron ako, pinagkatiwala lang ng Diyos. We have been entrusted with whatever we have. Sino sa inyo gusto nyong maranasan ang abundance mula sa Diyos? Taas kamay. Sino sa inyo gusto nyo maranasan ang abundance mula sa Diyos? Taas kamay. Huwag kayo mahiya, huwag kayo mahiya. Okay, lahat tayo. Now one question. Tapat ba ang Diyos? Okay, ulitin ko lang. Faithful ba ang Diyos? Now, kung faithful ang Diyos, di ba dapat masagana ka na? Kasi di ba, okay, gusto mong sumagana, tinanong kita, faithful ba ang Diyos? Ang lakas ng amen mo. Yes, Pastor, faithful ang Diyos. Di dapat masagana ka. 10% ha. Pastor, mukhang trick question na naman niya, kinakabahan na naman ako Kasi totoo, faithful ang Diyos, pero ba't hindi tayo masagana? Kasi sa abundance, sa prosperity, hindi lang faithfulness ng Diyos ang kasama sa equation. Laging tapat ang Diyos, pero hanggat hindi tayo tapat, hindi natin mararanasan yung abundance. Ang tubig na tumutulo sa gripo tuloy-tuloy, pero hanggat yung timba mo butas, hindi mo mararanasan yung overflow. We have to make good decisions in our lives na maghahatid sa atin ang katuparan ng pangako ng Diyos. Kasi meron siyang iniwan sa'yo na gusto ng Diyos na i-multiply mo. Ang sabi ng verse 19, after a long time, yun ang matindi. Kasi babalik si Lord. At huwag kayong kabahan, kasi sabi naman, after a long time. Matagal-tagal pa. Nung sinulat to. Ngayon, malapit na yon. Malapit nang bumalik. Kasi sabi ng scripture, after a long time, their master returned from his trip. Bumalik yung master, at tinawag silang lahat to give an account of how they use the money. So pagbalik ng master, tinawag isa-isa. Yung contestant number 1, si Alpha, sabi niya, pinigyan kita ng 5 talento, 5 milyon. Asa na ang ipinagkatiwala ko? Sir, huwag kayong mag-alala, boss. Bossing. Yung 5 po, naging 10 na. Okay Ikaw, bravo. 2 binigay ko sa'yo. No problem, bossing. Yung 2, naging 4 na. Nung pinatawag si Charlie, binigyan kita ng 1. Ano nangyari sa'yo? Yung 1 po, 1 pa din. Bakit? Bakit hindi kumita? Natakot po kasi ako sa inyo. I knew you are a hard man. Kaya ang ginawa ko, imbis na ininvest ko, nagukay ako ng lupa, binaon ko yung 1, kaya nung nalaman kong babalik na kayo, kinuha ko lang uli. Kaya yung 1, naging 1. At madalas, pag pinipreach natin ito, kasi ako pinipreach ko rin ito, ang lagi nating conclusion, huwag tayong tumulad dito sa Charlie na ito, na yung 1 magnatiling 1. Kailangan tularan natin si Alpha at si Bravo, na anumang pinagkatiwala ng Diyos ay paramihin natin. Pero ngayon, dadalhin ko kayo sa isang journey kung saan aalamin natin ano nga ba ang reason in the first place kung bakit hindi lumago yung bagay na meron siya. At kapag tinanong ko po ang bawat isa sa inyo, sa palagay ninyo, ba't hindi lumago yung bagay na meron siya? Binaon niya po kasi sa lupa Totoo naman. Pero tanungin uli natin, ba't niya binaon sa lupa in the first place? Ano ang nagtulak sa kanya para hindi niya palaguin yung bagay na ipinagkatiwala sa kanya ng master? Are you on board? Gusto niyo bang malaman ko ano yung mga dahilan nito
kung bakit ang taong ito, imbis na katulad ni Alpha naging 10, at katulad ni Bravo naging 4, bakit yung isa nanatiling isa? Kasi kung ano man yung dahilan niya kung bakit hindi niya ininvest, ayaw nating ganun ang mangyari sa buhay natin. Na sa muling pagbabalik ng Panginoon, which is malapit na, haharap tayong lahat sa Panginoon na sasabihin natin, natakot po kasi ako Kundi masasabi natin, Lord, yung 5, naging 10. Sasabihin ng Lord sa atin, well done, my good and faithful servant. Kesa sasabihin sa iyo ng Diyos, well, you're done. Pumunta ka na dun sa impyerno. Amen? Gusto niyo ba malaman kung ano yung 3 bagay na ito? Na nakikita ko sa text natin na dahilan kung bakit hindi niya tinanim. Sa verse 14, balikan natin, ang sabi ng scripture, again, the kingdom of heaven can be illustrated by a story of a man going on a long trip. Watch this. He called together his servants and entrusted his money to them while he was gone. So napansin niyo yung sinasabi sa text, he called together his servants. So let's analyze the story. So nung yung master, aalis na siya, pinatawag niya yung kanyang mga servants. Boys, Alpha, Bravo, Charlie, hali kayo. He called together his servants, pinapasok sa isang kwarto, at sabi niya, o Alpha, Bravo, Charlie, aalis lang ako saglit. Pero lahat ng yaman ko, ipagkakatiwala ko muna sa inyo, ha? Sige po. O Alpha, ito 5 milyon. Wow. Ang sabi ni Bravo, siguro sa akin, 5 milyon din. Ang sabi ng master, o Bravo, ito sa'yo, 2 milyon. Ang sabi ni Bravo siguro, teka lang, ba't kay Alpha 5 milyon? Sa akin, 2 milyon? Pero okay na rin. Sige boss, ako bahala. Siguro ito si Charlie, nagtataka na. Kasi sabi niya, 5, 2, pababa na to So 1, 5, 1, 2, akin kaya 1. Nung tinawag si Charlie, Charlie, ito sa'yo, 1. So, habang binibigay yung treasure, habang binibigay yung talents, nakikita ni Charlie na yung isa binigyan ng 5, yung isa binigyan ng 2, at siya binigyan ng 1. Which I believe the reason why hindi niya ininvest yung bagay na meron siya in the first place is because of point number 1, comparison. Kinompare niya yung bagay na meron siya dun sa bagay na meron yung iba. Ang tahimik ng katabi mo, mukhang siya topic natin today. Kasi kung mapapansin ninyo, yung master, ibinigay po niya yung kayamanan in front of each other. Ipinakita ng master doon kay Charlie yung mga bagay na na-receive nung kanyang 2 kasamahan. Na yung isa nakatanggap ng 5, yung isa nakatanggap ng 2, siguro iniisip ng marami sa atin, bakit kaya mas parang pinagpapala yung kapitbahay ko kaysa sa akin? Ako linggo-linggo ko nagsisimba, yung kasama ko kahit birthday hindi nagsisimba. Tapos parang siya pa ang pinagpapala ng ating Panginoon. Ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi po tayo nagiging tapat sa bagay na meron tayo, dahil lagi nating ikinukumpara yung mga gifts and blessing na meron tayo. At once na kinumpare mo yung gift mo sa iba, once kinumpare mo yung blessing mo sa iba, once kinumpare mo yung sasakyan mo sa iba, once kinumpare mo yung bahay mo sa iba, it will produce inactivity in you. Sasabihin mo yung ka-office mate ko nga, tamad na po promote, magtatamad na lang din ako. Grabe pa naman yung pagsisikap ko, akala ko ako magmamana ng kumpanya. Pag nag-overtime ako, 5 oras sa isang araw, tapos siya pa na-promote. Boss, hindi mo alam ang ginagawa niyan pag nakatalikod ka, pero ako na laging loyal sa kumpanyang ito. Yung ID lace natin, ako nagpagawa. Pero bakit siya pa? And every time na kinukumpare po natin yung ating sarili sa ibang tao, mas mawawalan ka ng ganang magpatuloy. Kasi lagi mo sasabihin, parang maganda benefit dun sa kabilang kumpanya na yun The grass is greener on the other side. Bakit pa ako magtatrabaho dito sa Pilipinas? Mahal na mahal ko ang bansa natin. Pero parang dun sa Canada, mas maraming opportunity. Parang the grass is greener on the other side. Alam niyo, hindi ako against sa mga bagay na yan. Pero minsan, hindi natin ma-appreciate yung bagay na meron tayo kasi lagi tayong nakatingin dun sa iba. Parang pakiramdam mo, the lane is faster on the other side. Pansinin niyo pag nagda-drive ka, di ba? Parang kung saan ka nakapwesto, laging mabagal.
Tapos napansin mo, parang mabilis dito sa kanan, lilipat ka sa kanan. Paglipat mo sa kanan, parang mas mabilis pala ron, babalik ka na naman sa kanan. Hindi ka makontento, kaya lalo kang bumabagal. Kasi lagi mong ikinukumpara, imbis na nagfo-focus ka doon sa pinapagawa ng Diyos. Kaya pag yung mga tao na katulad ni Charlie na isa lang yung nakuha, pagka challenge mo magbigay, sasabihin niya, hindi ako makakapagbigay, konti lang naman yung meron ako. Yung mayayaman na lang. Yung may mga 5 na lang. Yung may mga 2 na lang. Tama, tahimik kayo bigla. Hallelujah. Amen? Bakit? Kasi sasabihin lagi natin, isa lang naman yung meron ako, pag nawala pa to, ano na lang matitira sa akin? Saktong-sakto lang ito sa aming mga panangailangan. Kasi lagi nating iniisip, dahil kung sino yung may 5, siya ang dapat generous. Pero hindi ba kaya nga 5 yung kanya kasi lagi siyang generous? Pansinin ninyo ha, sa magbabarkada, kung sino yung mapera, siya lagi pinanlilibre nyo. Lagi mo sasabihin, galing ka naman ng abroad di ko man libre. Ako nga, dito sa Pilipinas, hirap na hirap ng buhay Kaya ikaw na naman libre. Kaya tuloy yung kabarkada mong lagi nanlilibre, hindi na nagre-reply sa inyo. Pag hindi na nagre-reply, sabihin mo, yumabang na talaga yung kaibigan natin na yan. Hindi na tayo, iniwanan na tayo niyan. At nagtataka ka, bakit kung sino pa yung mas maraming pera, sila pa yumayaman. Hindi ko sinasabing absolute truth ito. May mga masasama ang ugali, halang kaluluwa na yumayaman, pero hindi ibig sabihin nun na galing sa Diyos. Naunawaan niyo sinasabi ko, pero minsan na nagtutulak sa atin na magkumpara ng ibang tao, na ma-realize natin na sila na lang lagi. Total, sila naman yung marami. Ba't ko ibibigay yung akin? Kung sino yung may 5, sila na lang mag-support. Kung sino yung may 5, siya na lang magbigay, siya na lang yung mag-sacrifice. After all, mas marami naman yung bagay na meron siya kaysa sa bagay na meron sa akin. Tsaka na ako tutulong pag dumami na yung akin. Tsaka na ako magbibigay kapag dumami na yung akin. Pag nakahanap na ako ng big break, kapag na-experience ko na yung breakthrough, kaya hindi ka makapag-support ngayon kasi ine-expect mo yung iba na magsusupport. Kaya hindi ka makatulong kasi ine-expect mo na yung iba na tutulong. So yung expectation mo, yung comparison mo na konti lang naman yung meron sa akin, so hindi ako makakapagbigay. After all, it's not that much. I don't have enough. And we are not a faithful steward if we always think that we don't have enough. Magagalit ho kayo sa akin, pero sasabihin ko ang totoo, whatever you have is enough to bring you to the next season of your life if you will just be a faithful steward of what God has entrusted to you. Kaya minsan din natin mapagpasalamatan ang ating Panginoon sa bagay na meron tayo kasi lagi tayo nakatitig sa kotse, sa bahay, sa asawa ng iba. Sabi mo sa katabi mo, point number 1 pa lang para ikaw na-topic ha. Amen? I-break natin yung ganyang mentality. Huwag mo isiping maliit yung sayo, wala kang contribution. Lahat tayo may contribution po sa kaharian ng ating Panginoon. Yung gift na meron ka, kung 5 yan, ipagkatiwala mo sa kaharian ng Diyos. Yung 2, magagamit yan sa kaharian ng Diyos. Pero kahit isa, magagamit po yan sa kaharian ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Kasi po, yung isa mo, kailangan ng 5 yan. At yung 5 mo, kailangan ng isa yan. Kailangan magtulungan tayo. Everybody's contribution is necessary for us to do what God wants us to do. You cannot be faithful if you're not grateful first with what you have. Kailangan matuto ka magpasalamat, Lord, thank you. Tignan mo sa verse 15. Binigay niya yung 5 bags kay Alpha. Binigay niya yung 2 bags kay Bravo. Binigay niya yung 1 bag kay Charlie. So yung isa binigyan ng 5, yung isa binigyan ng 2, yung isa binigyan ng 1. Pero hindi 5 ang nakuha niya kasi ginusto niya yung 5. Hindi niya sinabi, pwede po 5 yung akin. Hindi. Basahin natin ang scripture. Dinivide yan ng master in proportion to their ability. So, tinignan ng Diyos yung kakayahan ni Alpha. Sabi niya, kaya niya 5. Bigyan mo ng 5. So, whatever we have is given to us by God based on our own capability. Tinignan po ng Diyos ang kakayanan natin. At alam ko marami sa atin magi-excuse. Sasabihin natin, Pastor, kung meron lang po akong 5, mas gaganda buhay ko. Kung meron lang po akong 50,000 na sweldo buwan-buwan, gagaang po ang buhay ko. Pastor, kung meron lang po kaming ganitong budget sa simbahan namin, gaganda ang aking buhay.
And let me just tell you this, global family natin, all across the world. Alam niyo, maraming pastors nag-a-approach sa akin, maraming church leaders na nag-a-approach sa akin, na nagpapasalamat po sa generosity ng bahay na ito. That because of your generosity, the gospel of Jesus Christ have been able to preach to literally millions of people. And even the body of Christ, by the grace of God, through you, through your generosity, have been impacted by this ministry. Pero meron din nagsasabi, kaya lang naman ganyan yung church ni Pastor o ng Gia Kamanaba kasi marami silang resources. Kung meron lang ako ng resources na meron sila, baka kaya rin namin gawin yung nagagawa nila. And I say this with all humility. Pero bumalik po tayo 7 years before. Balikan po natin. 2024 minus 7. Nakatingin ako sa kanila, sabi niya, Brad, ikaw na, math na yan eh. Kung English kanina, okay pa ako. Yung katabi tulog. Okay? So 2017, alam niyo ba ng 2017, ultimo baterya ng microphone hindi natin kayang bilhin. Hindi ako nagbibiro. Biruin mo, battery lang ng microphone, pag-uusapan pa namin sa finance kung bakit hindi mo na dapat bumili. Ako pa magsasabi, kaya pa yan next week. Tsagain mo hanggang mag-zero. Di pagka namatayan talaga ng mic, bahala na si Lord. Si Lord nga nag-preach na walang mic eh. Amen naman kayo. Gusto nyo mamatayan na walang mic dito. 7 years ago, we cannot even buy a battery for our microphones. But because this house had been faithful to the little things that we've been entrusted, God multiplied what we have. And I believe the same principles apply to all of us. Kung magiging tapat lang po tayo, huwag natin ikumpara ang simbahan natin sa ibang simbahan, ikumpara ang bahay natin sa ibang bahay, ang buhay natin sa ibang buhay, ang talent natin sa ibang talent, ang height natin sa ibang talent, ang ganda natin sa ibang ganda, sa skincare natin sa skincare ng Koreans. Binigyan ka ng 5 kasi kaya mong i-handle yung 5. Binigyan ka ng 2 kasi kaya mong i-handle yung 2. At kung isa lang ibigay, hindi ibig sabihin hanggang habang buhay ganun na. Darating ka din dun sa 4, darating ka din dun sa 10 kung magiging tapat ka sa meron ka. Yung katabi mo nga lang kasi, yung iba nga lang po kasi talagang wala pa nga, gusto na kagad platform, exposure, malaking influence. Parang ang habol lang natin, big stage, big platform, big break. Lagi natin kinukumpara, mas magaling pa ako dyan. Mas karapat-dapat ako para dyan. Totoo naman. Maaaring mas magaling ka, pero mas may puso siguro siya. Kaya siya pinagkatiwalaan ng Panginoon. Si Lord ang nagdi-distinguish eh. Si Lord ang nagsasabi kung paano niya hahatiin yung resources na meron siya para sa kaharian ng ating Panginoon. Sino sa inyo nagpapasalamat na hindi lahat ng parte ng katawan ninyo nakalabas? Okay, tanong lang po. Sino sa inyo nagpapasalamat sa Diyos na meron kang parte ng katawan na tinago? Halimbawa, baga. Sino sa inyo ang grateful, hindi nilabas ni Lord yung baga mo? Nakalawit ng ganyan yung baga mo. Sabi mo, Brad, maitim na to ah. Mukha napapadalas pagsisigarilyo mo ah. Brad, papunta na sa cancer yan, ikaw din. Diba? Salamat kay Lord, hindi ine-expose yung baga natin. Correct? Tinago yan for a reason. Tama? Kasi kung yung baga, magpupumilit siya. At sasabihin niya, bakit kamay lang nakalabas? Bakit kamay lang na-appreciate? Ay, hindi ako papayag, lalabas ako. Nagpumilit yung baga mo. Lumabas ka. Pag nagpumilit yung baga mo lumabas, infection ang kakalabasan niyan. Amen? So wag mong pilitin kung hindi mo pa season. Wag kang magsasando sa Canada habang winter. Hindi maaawa sa iyo ang Canada. Sasabihin ng mga ulap dun, Brad, may Pilipino nakasando, number 6, Ato Agustin. Tayo mga Pilipino, kahit nasaan, naka-jersey kasi tayo. Napansin nyo ba? Sabi ng mga Canadian, pure food. Saan kaya ito?
Ay, nakasando. Ay, hindi mag-a-adjust ang Canada, ang weather ng Canada. Brad, may Pilipino, mag-adjust tayo. Brad, wag mo nang malakas masyado hangin. Hindi, ikaw mag-a-adjust sa season. So kung nasa season ka ng planting, tiyaga-tiyaga lang. Kung nasa season ka ng waiting, antay-antay lang. Pagdating ng season of harvest, ikaw rin susuko. Wala kang paglalagyan. Amen? Isang malaking bangungot na inaakala mo, kaya mo yung 5. Pero ang kaya mo talaga, 1 lang. Alam ng Diyos yun, na yung pagpapala, hindi mananatiling pagpapala kapag hindi mo kayang i-manage. After all, magpasalamat na lang din po. Kasi, kung meron ka mang isa, di ba deserve nga natin 0 eh. Yung wala ngang ibigay si Lord, ibigay niya lang yung buhay niya, pwede na eh. Pero binigyan ka pa nga ng talento. Yan man ay pagkanta, pagsayaw, pagtulog habang preaching, lahat po yan. Magagamit. Sabi mo sa katabi mo, stop comparing. Sabi nga nila, comparison is a thief of joy. Siguro isa, iniisip niya, sila na lang bahala. At every time gagawin po natin yun, tayo din po ang mawawalan ng pagkakataon mapagpala ng Panginoon. Number 2, pangalawang rason na nakita ko sa text natin kung bakit hindi ho na-multiply yung bagay na meron siya is number 2, sabi ng verse 24, then the servants with 1 bag of silver came, and he said, Master, I knew you were a harsh man, harvesting crops you did not plant, and gathering crops you did not cultivate. So nung tinawag yung Alpha, naging 10, yung Bravo, naging 4. Nung tinawag na yung contestant number 3, malamang nanginginig-nginig pa siya. Na lumapit sa kanyang master, ano sabi, binigyan kita ng isa, ano nangyari sa'yo? Alam mo, sagot niya, Master, boss, I knew you were a hard man. You are harvesting crops you did not plant and gathering crops you did not cultivate. Verse 25. I was afraid. Verse 25. I was afraid that I would lose your money. So I hid it in the earth. Pangalawang rason, fear. Takot. Takot na pag tinignan mo yung budget, kapos to Wag na muna, baka kapusin ako. Natatakot kang mag-take ng risk. Natatakot ka to get out of your comfort zone. Kasi pag tinignan mo at in-accounting mo, kapos. Alam niyo, hindi ako accounting, pero pastor ako. At based sa experience ko, sa mindset, di ko minamaliit ang mga accountant pero sa mindset minsan ng ibang tao, kapos. Pero ang mindset ng Diyos, sobra. Bakit mga kapatid? Pag tinignan mo kasi yung budget mo, kapos Adjust pa lang, nanganganib na ako Mukhang mapapalood na naman ako sa kwarto nito at hihingi ng milagro sa Diyos. Lord, inabot mo nga ako mula sa langit. Pag-abutin mo naman po yung sweldo ko hanggang kinsenas. Di ba? Pero tatandaan mo, every time na titingin ka sa budget mo, titingin ka sa computer mo, sa bank account mo, sa online banking mo, lahat yan natural yan. Hindi ka nag-ooperate sa natural. Nag-ooperate ka sa supernatural. At kapag kasama mo ang Panginoon and when you operate in the supernatural, yung kapos, sobra pa nga minsan. Sino sa inyo ang buhay na patotoo, akala nyo kapos, it turns out sumobra pa. Natakot ka mag-invest. And by the way, wag na wag kayong pupunta bukas. Sabi ni Pastor, mag-risk. Lahat ng savings, ilabas yan. Calculated risk ba? Diba? Timbangin mo din. Pero wag kang matakot kung kasama mo ang Diyos. Wag kang matakot mag-serve. Wag kang matakot na mag-share ng gospel. Tinitignan, masungit to. Parang candidate ng pagiging assistant ng Diablo to. Di na magbabago buhay nito. Wag na nating share ng gospel to. Takot kang takot kang magpakasal, takot kang tanggapin yung promotion, takot kang mag-link up group. Now the God of Hope, nandun ka na sa CR. Takot ka. Analysis paralysis. Na dahil sa takot po natin, hindi na natin makita ang supernatural provision ng Panginoon. Pansinin nyo, kung ano yung bagay na lagi mong inaalala, yun yung laging kapos ka. Pansinin nyo, pag lagi mo inaalala yung pera, ang ilap ng pera. Pag lagi mo inaalala health, minsan ang ilap ng health. Hinahabol mo pa. Sa akin lang to, ganun. Bigla nyo okay na iwan Di ba? Pero once na nilet go mo,
Yung akala mong hindi aabot, sumobra pa. Kaya pala sabi ni Lord, don't worry. Don't be anxious. Don't be afraid. Kasi sa supernatural, may nakikita ang Diyos na hindi mo nakikita. So sa natural, kapos, sa natural nakakatakot. Sa natural, baka kasi mawala eh. Iisa na nga lang merong ako, i-invest ko pa. Paano pag nalugi? Paano pag nawala? Konti na nga lang yung oras ko. Paano pag nawalan ako ng oras sa pamilya ko? Magsiserve pa ako. Paano pag nangyari ito? Magli-link up group ako. Baka sabi ni Pastor, 10 minutes lang daw kami. Inaabot kami ng 1 oras. Problema nyo na yun. Ang tagal nyo magkwentuhan eh. Yung buhay ng kapitbahay nyo, dinamay nyo na rin sa link up eh. Pero mga anak, I want to challenge you today. Amen, maging tapat tayo. Tingnan nyo, sabi nga ni Lord, yung mga ibon nga hindi pinagkukulang ng Diyos. Pansinin nyo yung mga ibon, tuka ng tuka sa sa lapag. Pag tinignan mo, wala namang kinakain. Ako lang ba nakakapansin? Try yung obserbahan. Pag may kalapati sa tapat ng bahay nyo, ano kinakain ito? Tuka ng tuka sa sahig, wala naman siyang kinakain. Kasi supernatural kinakain nun. May nakikita siya na hindi mo nakikita. Huwag ka matakot na palaguin yung bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Maliit na small group, maliit na link up group, maliit na talento, isang anak, gusto mo talaga target mo 20, tuloy lang. God will reward a good steward. Allah, spirito ng 3 p.m. Ang tapat sa maliit, pinagkakatiwalaan ng higit ng Diyos. Amen? Sabihin sa katabi mo, be faithful. Amen? Minsan takot na nga tayo, mamaliitin pa natin yung meron tayo. Kung 5 lang sana meron ako, dapat nag-take ako ng risk. Tsaka na lang, pag malaki na. Natatakot ako, baka ito na lang kaisa-isa, mawala pa. Hindi mo mararanasan ng fulfillment ng pagtawag po ng Diyos, kapatid, kung lagi kang nakatingin sa bagay na konting meron ka. Tingnan niyo si Elisha. Si Elisha, farmer yan magsasaka. Nakita siya ni Elijah na mentor niya, na nagsasaka ng bukid. Kung alam niyo story ni Elisha, dinoble niya yung amount of miracles na ginawa ni Elijah. Literal na double portion. Pero saan nagsimula si Elisha? Saan nakita ni Elijah si Elisha? Nagtatanim sa bukid. Hindi nagsiselfie. Hindi nagpo-post. Nagtatanim. Ginagawa yung pinagkatiwala sa kanya. At alam niyo ba, yung lupa na yun hindi kanya. Sa tatay niya. Pero naging tapat lang siya doon. At dahil naging tapat siya sa bagay na meron siya, even in the dark, habang walang nakaka-appreciate at walang nagte-thank you sa kanya, anong ginawa ng Diyos? Pre-nomote siya ng ating Panginoon. Let me repeat, wag mo nang ipilit kung hindi mo talaga season. Hayaan mo sila. Kapag nakita mo yung ibang ministry na mas matagumpay, maging inspirasyon yun. Dahil susunod ka na. Kapag nakita mo yung kapitbahay mo nangyayari sa kanya yung bagay na ipinapanalangin mo, yun kasi masakit, Ikaw nag-pray, kapitbahay mo umani. Ang hirap talaga nun, ang sakit sa pakiramdam. Pero lagi mo lang isipin, kapatid, susunod ka na. Sabi mo sa katabi mo, susunod ka na. Susunod ka na. Amen? Huwag kang matakot kasi kasama mo ang ating Panginoon. Minsan, kulang lang talaga tayo sa courage. Kasi masyadong maliit, masyadong konti. Hindi mo naman kailangan pasikatan ang Lord sa dami ng output na meron ka. Kailangan mo lang maging tapat sa ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Amen? So gayon din, pati sa pananampalataya natin. No? Kung talagang nagsisimula ka pa lang po sa faith journey mo, umaating ka every Sunday, you feel good, kinikilabutan ka kapag nag-worship, you feel the presence of God, you pray, pagkatapos nun, hindi ka nagli-link up group, uuwi ka, okay, sure. At naniniwala ka sa susunod na punta mo, gagalaw uli ang Panginoon, okay, wala pong problema, wala pong pumipilit sa iyo. Darating din po ang panahon, nakakausapin ka ng Lord na mag-level up. Pero ang gusto ko lang sabihin sa iyo, huwag kang mag-settle sa bagay na meron ka. May mission po ang Diyos sa iyo. Hindi po aksidenteng ikaw lang ang Christian sa buong pamilya ninyo. Ang target ni Lord, buong pamilya mo, kasama mo maglilingkod sa Diyos. Huwag kang matakot. Huwag ka po matakot sa sasabihin ng iba, sa opinion ng ibang tao, sa validation. Hindi yun ang inahabol natin. Huwag mong itago at ilibing yung bagay na ipinagkatiwala ng Panginoon sa iyo. Basta able ka, kapatid, maging available ka rin para sa Diyos. Huwag ka matakot. Na ma-maximize ang ability mo kapag meron kang availability.
kapag ginawa mo pinapagawa ng Diyos. So stop comparing yourself. Stop being afraid. God is with you. Kasama mo ang Diyos. Sabi ng master, ano na nangyari sa pinagkatiwala mo? Natakot po ako. Sabi niya, I knew you were a hard man. Harvesting crops that you did not plant. Sabi ng master sa kanya, you wicked and lazy servant. Di sana nilagay mo lang sa bangko yung binigay ko sa iyo, lumago pa sana. Pero instead, anong ginawa mo? Nagukay ka ng lupa at binaon mo yung kayamanan. Hindi tuloy lumago. At ang pangatlong reason kung bakit itinago ng taong ito ang kayamanang ipinagkatiwala ng master, I believe number 3 is neglect. Hindi niya pinahalagahan. Hindi niya binigyan ng importansya. Pinabayaan niya. I always believe in this principle that when you don't use it, you will lose it. Kung ano man bagay na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos, tignan nyo, no? Actually, dapat nga itong third point, laziness talaga eh. Masyado lang masakit eh. Na tinamad siyang itanim. Pero mo, naghukay siya ng lupa, tinanim niya, nineglect niya. Kasi sabi ng scripture, di ba, matagal bumalik yung master. After a long time, nakalimutan niya, nandun na yun. Habang yung iba nagtatrabaho, siya wala. Nung umalis ang master, si Alpha nagtrabaho, si Bravo nagtrabaho, which is a miracle by the way. Kasi pag wala yung boss, nagtatrabaho pa rin, milagro yun. Pero siya, he was complacent, he was lazy, he neglected it. So I believe with all my heart, mga kapatid, na kapag nineneglect natin ang katawang ipinagkaloob ng Diyos sa atin, we are being unfaithful. Gusto niyo pala yung mga statement na nakakapagpasigaw, nakakapagpa-amen, o mamaya, punta tayo doon. Kapag nineneglect ko pala ang aking asawa, I'm becoming unfaithful. Kapag nineneglect ko ang aking emosyon, hindi ko kinokontrol, ang temper ko masyadong mabilis sumabog, irritable, lahat na lang galit kaagad ako, I'm becoming unfaithful. Kapag nineneglect ko yung perang ipinagkaloob ng Panginoon sa akin, I'm becoming unfaithful because the first phase and the first level of unfaithfulness is neglect. Kapag hindi po natin ipinahalagaan yung bagay na ipinagkaloob ng Diyos, nilibing niya eh. Pag nilibing mo ang isang bagay, hindi mapaparangalan ng Diyos. And almost synonymous ang pagtatanim at paglilibing kasi parehong nasa ilalim ng lupa. Pero magkaiba ang tinanim sa inilibing. Ang nililibing walang future. Ang tinatanim meron. Kaya sabi ng master, bakit mo dilibing? Dapat nilagay mo na lang sa bangko. May wisdom doon sa statement na yun eh. Sabi niya, ang nililibing, buto, seed. Pera yan eh. Hindi yan tutubo. Pagka binaon mo sa lupa, lagay mo sa bangko, tutubo. Parang sinasabi ng master sa kanya, pag mali gamit mo, pag di mo nakita yung importansya nito, hindi lalago yung bagay na ipinagkatiwala sa'yo. Kung nilagay mo yun sa bangko, kahit pinabayaan mo, lalago eh. Mali pwesto eh. Kasi yung buto, pag tinanim mo sa lupa, tutubo yan. Pero yung pera, kahit ibaon mo sa lupa, wala. Ano nangyari? Nagkaroon ng abuse, abnormal use. Maling gamit. Na meron tayo mga bagay na dapat nating itinatanim, nililibing natin. At yung dapat nililibing, tinatanim pa natin at pinapangalandakan pa natin. Ang sabi ng master sa atin, hindi mo dapat binabaon yan sa lupa. Gamitin mo yung bagay na meron ka for the purpose of glorifying the name of Jesus. Kasi once binaon mo yan, hindi mapaparangalan ng Diyos. Once na tinago mo yan, hindi mapaparangalan ng Panginoon. Hayaan mong maparangalan ang Panginoon sa buhay ng mga tao. Mga talento, mga resources na ipinagkatiwala ng Diyos sa iyong buhay. Grateful ba kayo mga kapatid? Sa buhay ng mga serve team natin dito sa Gia Kamanaba? How many among you are grateful? For hundreds of serve team members that we have in our church na nagpapagamit para sa kalwalatian ng Panginoon, talagang sa Diyos ang lahat ng papuri. After ng discipleship ka, meron tayong tech team, inabot ng 2 o'clock in the morning kanina. Para pagbabalik ng setup, 6:00 in punto, nandito lahat. Para i-prepare tayo for the 9 o'clock service. Salamat sa Diyos sa buhay nila. I-cheer natin sila. I-cheer natin sila. Hindi nila binaon, pinagamit nila. Pero Brad, tingin ka sa screen. Payag ka ba hanggang cheerleader ka na lang? O gusto mong ikaw rin ginagamit ng Diyos ang buhay mo?
para sa kalwalatian ng Diyos. Tingnan mo statement ni Charlie. Sabi niya, I knew you were a hard man. Alam kong masungit ka. Alam kong mahigpit ka. Kung ako yung master, so, alam mo pala. Alam mo pala kung anong inahanap ko. Alam mo pala kung anong expectation ko. Di dapat, di ba, mas gumawa ka ng paraan kung alam mo namang mapaparusahan ka sa bagay na ito. He knew that you were a hard man. But he's too lazy to work on what he had. Siguro siniisip niya, isa lang to. Ano magagawa ng isa? Pag in-invest ko to, matagal tutubo to, isa lang to eh. Bakit ako mag-i-invest ngayon? Maliit pa lang. Tsaka na, pag marami na. Kasi malaki na rin yun. Nag-i-expound din yung interest noon. Naghahantay tayo ng malaki lagi. Kaya we are too lazy to work. Pero let me remind you this. Whatever you have po, whatever you have, it always has the potential. May potential yung bagay na meron ka sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong simbahan, sa iyong ministry. Lahat ng bagay na meron ka, may potential yan. Hindi mo lang minsan ma-appreciate yung paggalaw ng Diyos kasi iba talaga yung pamamaraan ng Diyos sa expectation natin. Humingi ka sa Diyos ng trabaho, binigay sa iyo interview. Sabi Lord, naghihingi akong trabaho. Sabi niya, interview. Galingan mo sa interview para magkaroon ka ng trabaho. Ayaw kasi natin nung gano'n. Gusto natin instant. Tingin nyo ba pag humingi kayo ng lamesa, babagsak sa langit yung lamesa? Hindi mo rin gugustuhin yun. Lord, kulang kami sa lamesa. Bigyan ng lamesa yan. Sabi ni Lord, boom. Hindi mo rin gugustuhin. Pero sinasabi ng Panginoon, mag-aantay ka lang ba talaga ng lamesa? O i-acknowledge mo na may mga binigay na ang Diyos dito sa earth na ito na pwede mong i-cultivate para maging lamesa? So kesa magantay ako ng lamesa, ay may puno nga pala. Yung puno, kahoy ito eh. Pagka transform ko yung kahoy, pwede maging lamesa. Binigay na ng Diyos, hindi lang natin ma-appreciate. Binigay na ng Panginoon yung provision. Sabi mo, Lord, bigyan niyo po ako ng negosyo. Tapos binigyan ka ng Lord ng 3,000. Lord, ano to 3,000? Hindi ito yung pinangarap kong negosyo. Pinangarap kong negosyo, multi-million business. Pero sabi ng Panginoon, yan yung meron ka. Anong gagawin mo sa meron ka? So minsan, ang ginagawa natin, ay, taga-ibang church pala, hindi tayo kasi perfect nga kayo. Ay, may 3,000 ako. Gamitin na natin for our need. Pero sabi ng Lord, yung bagay na meron ka, madalas hindi for your need. Yan ay for your seed. Itatanim mo yun. Gagamitin mo yun. Huwag mo i-neglect yung maliit kasi hindi pasok dun sa standard na inaakala mong ibibigay ng Diyos. Pero hindi porket maliit siya, hindi porket hindi mo makilala, ay hindi blessing ng Diyos. Humingi ka sa Lord ng pasensya, binigay sa iyo kaaway. Humingi ka ng business, binigay sa iyo ng Lord idea, vision. Humingi ka ng bagay sa Panginoon, ibinigay niya, hindi mo ma-appreciate. O fasten your seatbelt, masakit to. Naka-seatbelt na? Ulitin ko ulit, fasten your seatbelt, masakit to. Meron kasi po talaga sa atin, talented naman, tamad lang talaga. Marami naman talaga sa atin gifted, wala lang kusa. Marami naman talaga magaling, may attitude nga lang. Mahusay pero walang tiyaga. May potensyal pero laging nagdadahilan. May future kaso ambon lang, ayaw na pumasok. Anak, paalala ko lang, 25 years ka na sa kumpanya. Hindi ka elementary. Yung mayor ba magsususpend? May trabaho ka na. Tingin ninyo, posible kaya mga anak na yung 5 na naging 10, by the way, naging 11 nga yung kanya eh. Kasi di ba naging 10, tapos yung isa na hindi niya ginamit, kinuha pa sa kanya, binigay dun sa 10. Ba't hindi dun sa 4? Kasi siya yung pinaka-faithful sa lahat eh. So binigay pa din, naging 11 yung kanya. Palagay ninyo, eto spekulasyon ko lang naman. Yung si Alpha kaya na may 5, tingin nyo dating isa lang din yung kanya? Pwede, no? Pero naging tapat lang siya dun sa bagay na meron siya. Biblical yung principle na yan. If you are faithful with a few, I will make you rulers of many things. Kung magiging tapat ka sa konti. So ang tapat sa maliit, pinagkakatiwalaan ng Diyos ng higit. Now my question is this. Now I don't know the extent of your situation obviously. Madalas sa mga illustration ko, I may be exaggerating a little bit. Hindi ko alam ang extent ng iyong pinagdadaanan. Pero gusto ko pong i-challenge ka kapatid. Instead of looking for
what's wrong with you, what's limited, what's weak, bagay na wala ka at meron yung iba. Why can't we be faithful with the resources that God has entrusted us for this season? Darating din po yung season mo. Huwag mo na i-compare muna. At huwag ka matakot mag-take ng risk. Lalo nang huwag mong ini-neglect yung maliit na bagay na ipinagkaloob ng Panginoon sa iyo. Kasi may magandang plano ang Panginoon sa iyong buhay. Ang mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos, we can use, we can abuse, we can lose. Kapag hindi po tayo naging tapat sa mga bagay na pinagawa ng Diyos. I don't mean to belittle. I don't mean to disregard yung hirap na pinagdadaanan nyo with the small things that you have. I've been through where you are also. Ang hirap talaga minsan na magpasalamat sa Diyos kapag ka araw-araw, 3 times a day, itlog ang inuulam nyo. Iba-iba nga lang ng luto. Mahirap talaga. Pero the moment na nakita po ng Diyos yung faithfulness mo sa mga bagay na maliit, hindi pinahalagaan ng iba, na-appreciate mo. Mga bagay na sa tingin ng iba walang future pero nakita mo yung potential. And when God sees your faithfulness at nagtagpo yung faithfulness mo sa faithfulness ng Diyos, sabog talaga buhay mo niyan. Sigurado. Sigurado. Amen? Just remain faithful with what you have. So I want to tell you this, mga kapatid. God will hold you accountable for how you use your time. God will hold you accountable sa kanyang muling pagbabalik with how you use your talent and how you use the resources that God has given you. But can we be faithful sa mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos? Magrereklamo ba tayo, magmumukmuk ba tayo, o magpapasalamat at magpupuri sa isang bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa ating mga buhay? I leave it up to you. It's between you and the Lord. But I want to challenge you. Be faithful with whatever that you have right now. I know it's not easy. Mahirap po talaga. Pero naniniwala ako with God on our side, you should not be afraid. Even when you walk through the valley of the shadow of death, you should not be afraid because God is always with you. Can I ask everybody to stand to your feet? Hello Global Family, thank you for watching. If this message have impacted your life, please consider subscribing. Let us know in the comments what God spoke to you today. Where are you streaming from? Or how can we pray for you? We pray in Jesus' name that we will continue to advance God's kingdom through the spreading of His Word through this online platform that we have. If you want to support the ministry of Jesus is Alive community, I want to encourage you to support financially and give. Go to our website, gsmnb.com/give, for you to know all the ways that you can support this ministry. I hope to see you soon. God bless you.